Mga kahistoryador, isang dambuhalang warship ng Canada ang walang takot na pumasok sa teritoryo ng China, malapit din sa Taiwan. Walang nagawa ang China at tila natiklop sa sinabi ng Canada. Isang malupit na sampal ito sa muka ng Beijing. At heto pa, todo na ang paghahanda ng Taiwan ngayon. Oras-oras, binabantayan ang mga eroplano at barko ng China. Ang kanilang mga netizen, pinaghahanda na rin. Pero heto ang matindi. Japan at Pilipinas, pinaiyak na naman ang China. Takot na takot ang China sa mga dekalibreng gamit pandigma, mga barkong destroyer at eroplano na ipapadala sa Pilipinas. Halos magwala ang China dahil illegal daw ito. Tara, panoorin natin kung paano pinagtulungan ang China at nagwala sa galit. Alam mo ba mga kahistoryador, nitong nakalipas lang na linggo, ang HMCS Charlottetown, isang malupit na frigate ng Royal Canadian Navy, ay walang takot na pumasok at dumaan sa Taiwan Strait na inaangkin ng China. Isipin nyo ang eksena, mga kahistoryador. Isang barkong pandigma na puno ng missile, radar at armadong sundalo, diretsyong naglalayag sa karagatang mahigpit na binabantayan ng China araw-araw. At heto ang mas matindi. Ginawa ito ng Canada ng nag-iisa. Diretsyong pumasok sa gitna ng tensyon at banta. Dahil dito, halos magwala sa galit ang gobyerno ng Beijing. Pero bakit nga ba ganoon na lang ang pagkapahiya at galit ng China sa ginawang ito ng Canada? Dito natin makikita ang napakatinding timing ng pangyayaring ito. Alam mo ba na sa mismong linggo na dumaan ang barko ng Canada, nakatakdasan ng bumisita ang Foreign Minister ng China na si Wang Yi sa Ottawa? Isang dekada na. Mga kahistoryador, 10 taon nang walang mataas na opisyal ng China na bumibisita sa Canada dahil matagal nang malamig at hindi maayos ang relasyon ng dalawang bansa. At ngayong ito na sana ang chance nilang magkaayos, mag-usap tungkol sa kalakalan at pahinain ang tensyon. Bigla namang nagpadala ang Canada ng warship sa mismong harap ng China. Para bang sinasabi ng Canada, gusto nyo kaming kausapin? Sige, pero dadaan muna kami sa harap nyo para ipakita na may karapatan kaming maglayag dito. Pero bago pa nangyari ang pagdaan na ito, nagbabala na ang bagong Chinese ambassador sa Canada na si Wang Yi. Ayon sa kanya sa isang interview, kapag ipinagpatuloy daw ng Canada ang pagpapadala ng mga barkong pandigma sa Taiwan Strait o ang pagbisita ng mga opisyal at mambabatas nito sa Taiwan para makipagkita sa gobyerno roon, pwedeng masira ang bagong relasyon na sinusubukan nilang ayusin. Pero mga kahistoryador, ito lang ang simpleng sagot ng Canada. Ayon sa kanilang Minister of National Defense na si David McGuinty, ang Taiwan Strait ay itinuturing na international waters sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ibig sabihin, anumang barko, kahit barkong pandigma pa ng ibang bansa, ay may karapatang dumaan doon ng malaya at hindi kailangang humingi ng pahintulot kahit kanino man, lalo na sa China. Kaya naman napakalinaw ang sinabi ng Canada. Hindi sila madadaan sa sindak, banta o sa mga matatamis na pangako ng kalakalan at pera. Pinatunayan nila na ang kalayaan sa paglalayag sa mga karagatan ay mas mahalaga kaysa sa anumang diplomatikong pakikipagkaibigan sa isang bansa na pilit ng aagaw ng mga teritoryo. Kaya naman para sa China, ito ay isang napakalaking sampal sa kanilang mukha. Napahiya sila at tila walang nagawa sa Canada. Sa kabila ng kanilang mga paulit-ulit na pagbabanta, patuloy silang binabaliwala ng mga bansang may paninindigan sa batas ng karagatan. Dito sinampulan ng Canada ang China. Wala nang nagawa ang Inchik
kundi panoorin na lang ang kargadong warship ng Canada at walang nagawa. Samantala, habang abala ang Canada sa paghamon sa China, ang Taiwan naman ay todo bantay at unti-unti nang naghahanda. Kamakailan lang, napilitan ang Taiwan na magpadala ng sarili nilang puwersang militar, mga barko, eroplano at mga land-based missile system para bantayan ang pangalawang combat patrol ng China sa loob lang ng isang linggo. Isipin mo ang tindi ng tensyon dito, mga kahistoryador. Ang ibig sabihin ng combat patrol ay hindi lang basta-basta pagsasanay o palabas. Ito ay mga totoong fighter jet, dambuhalang bomber at warships ng China na lumalapit sa sub-border ng Taiwan na may dalang mga totoong bala at nakatutok ang mga armas sa direksyon ng isla. Kaya isang pagkakamali lang, isang maling galaw o desisyon mula sa isang kabado o galit na piloto, pwedeng magpasiklab ng matinding gulo at pag-ulan ng apoy sa buong rehiyon. Sa ngayon, todo depensa at todo handa na ang Taiwan para protektahan ang kanilang bansa. Dahil sa tuloy-tuloy na pagtulak ng Amerika na palakasin ang kakayahan nilang depensahan ang sarili para hindi basta masakop, mas lalo pang pinalaki ng Taiwan ang kanilang defense budget nitong mga nakaraang buwan sa level na bihira nating makita noon. Gumagawa sila ng mga tago at matitibay na bunker sa ilalim ng mga bundok. Nag-iipon ng libu-libong portable missile na kayang pabagsakin ang mga eroplano at sirain ang mga barko ng China. At tinuturuan na rin ang kanilang mga mamamayan kung paano rumesponde at saan magtatago kung sakaling magsimula ang pag-atake. Ganoon kaaktibo ang kanilang mga sundalo. Bantay sarado ng Taiwan ang bawat galaw ng China dahil anumang oras pwede silang biglang salakayin. Kaya hindi uso sa kanila ang patulog-tulog o pagiging pabaya sa tungkulin. Kailangan laging alerto at handa ang kanilang mga puwersa. Kaya naman bawat segundo sa himpapawid ay puno ng kaba, takot at matinding tensyon. Pero sa kabila nito, hindi nagpapakita ng kahinaan ang Taiwan. Sa bawat paglapit at pag-ikot ng mga Chinese fighter jets sa kanilang himpapawid, agad itong tinatapatan ng Taiwan gamit ang sarili nilang mga puwersa. Ito ang senyales na handa silang dumanak na ang dugo at lumaban hanggang sa huling patak nito bago nila isuko ang kanilang kalayaan at demokrasya. Samantala, dito naman sa Pilipinas, alam mo ba, kamakailan lang ay nagkaroon ng meeting ang Japan at Pilipinas para mas palakasin pa ang pagtutulungan pagdating sa depensa at para mas mapigilan ang panggigipit o posibleng pananakop ng mga bansang tulad ng China. At hindi lang usapan ito. Opisyal nang nagpapadala ang Japan ng mga totoong gamit pandigma sa Pilipinas para tumulong na mas lumakas ang ating depensa at mas makatayo tayo sa sarili nating mga paa. Kasama sa mga napagkasunduang ibigay o ilipat sa ating militar ay ang mga Ubu-Kuma class destroyer. Isipin mo yan, mga totoong warship na may kakayahang lumaban sa mga submarino, may dalang mga anti-ship missile at nilagyan pa ng mga torpedo para sa matinding bakbakan sa dagat. Bukod pa dyan, magpapadala rin ang Japan ng mga TC-90 patrol aircraft at mga makabagong radar system na ilalagay sa ating mga baybayin upang mabantayan natin ang bawat galaw ng mga barkong Tsino. Mga kahistoryador, dahil sa lumalalang banta ng China sa South China Sea at sa paligid ng Taiwan, binago ngayon ng Japan ang kanilang mga patakaran at binura ang mga lumang restriksyon para mas mabilis nilang maarmasan ang kanilang mga kaalyado tulad ng Pilipinas. Dahil sa ginawa ng Japan at Pilipinas, galit na galit ngayon ang China. Oo, galit na galit sila. Pero kapag sa aktual na sitwasyon, tulad ng ginawa ng Canada, wala rin silang nagawa kundi panoorin na lang ang nangyari. Hindi lang yan, pati sa mga karagatang malapit sa interes ng Pilipinas at Japan na hindi naman sakop ng karagatan ng China,
tila gusto pa rin nilang makialam. Kaya naman galit na galit sila sa mga bagong hakbang ng dalawang bansa. Alam niyo ba, nagkasundo ang Japan at Pilipinas na magsimula ng formal na pag-uusap para malinaw na maayos ang hangganan ng kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ at Continental Shelf sa hilagang bahagi ng Pilipinas at timog na bahagi ng Japan. Ang mga karagatang ito ay nasa silangang bahagi ng Taiwan, isang lugar kung saan nagtatagpo ang interes ng Pilipinas at Japan. Kaya mahalagang malinaw kung aling bahagi ng dagat ang sakop at karapatan ng dalawang bansa. Ito ang nakakatawa, mga kahistoryador. Nang marinig ito ng Beijing, agad naglabas ng matinding pahayag ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning. Ayon sa kanya, ang usapan ng Japan at Pilipinas ay completely illegal, null and void, o parang walang bisa at walang halaga para sa kanila. Naku, parang sila na agad ang may kontrol sa lugar na hindi naman sa kanila. Isipin mo ang kapal ng mukha at ang tindi ng claim na ito, mga kahistoryador. Ang lugar na tinutukoy ay nasa silangan ng Taiwan. Dahil pinipilit ng China na kanila ang buong Taiwan, pinalalabas din nila na ang lahat ng karagatan sa silangan nito hanggang sa Pacific Ocean ay pag-aari rin nila. Kaya naman kapag nag-usap ang Pilipinas at Japan para magtakda ng linya ng hangganan nang hindi isinasama ang China, para na ring sinampal ng dalawang bansa ang claim ng China sa Taiwan. Ito ay isang napakatalas na diplomatikong laro. Sa pamamagitan ng pag-uusap na ito, pinatutunayan ng Pilipinas at Japan sa buong mundo na ang Taiwan ay isang hiwalay at malayang teritoryo na may sariling karagatan at walang karapatan ang China na magdikta kung saan dapat mag-usap ang kanyang mga kapitbahay. Pero dito mas lalong nagiging mapanganib at tensyonado ang sitwasyon. Ayon sa aking pagsusuri sa militar, ang ginagawang ito ng Japan at Pilipinas ay hindi lang basta pagguhit ng linya sa mapa gamit ang lapis at papel. Ito ay pagtatatag ng isang matibay na pader at depensa sa silangang bahagi ng Taiwan upang harangan ang anumang balak ng China na palibutan ang isla sakaling magsimula ang totoong bakbakan. Kung sakaling umatake ang China sa Taiwan, ang kanilang pangunahing plano ay hindi lang dumaan sa Taiwan Strait, kundi pumunta rin sa silangang bahagi ng karagatan upang harangan ang pagdating ng tulong mula sa militar ng Amerika o iba pang kaalyado. Ngunit kung ang karagatang iyon ay kontrolado na at binabantayan ng pinagsamang puwersa ng Japan at Pilipinas gamit ang mga bagong radar at barkong pandigma, mahihirapan ang China na isagawa ang kanilang plano. Sila ay maiipit sa loob at hindi makakalabas. Kaya iyak na iyak ang China ngayon. Kaya naman mga kahistoryador, hindi katakataka na ganoon na lang ang takot at galit ng China. Para silang unti-unting kinukulong ng kanilang mga kapitbahay na dati ay tahimik at takot sa kanila. Sa hilaga, naroon ang Japan na may modernong militar. Sa kanluran, naroon ang Taiwan na todo handa at armado na. Sa timog, naroon ang Pilipinas na unti-unti nang nagkakaroon ng sariling pangil sa tulong ng mga kaalyado. At sa labas, naroon ang mga bansang tulad ng Canada at Amerika na walang sinasanto. Kaya napakalaking problema nito para sa plano ng China na maging hari ng buong Asya at kontrolin ang mga pangunahing ruta ng kalakalan sa mundo. Pero mga kahistoryador, hindi tayo dapat maging kampante. Ang West Philippine Sea at ang Taiwan Strait ay magkaugnay na lugar na pwedeng pagmulan ng matinding tensyon. Kapag lumala ang sitwasyon sa isa, posible itong mabilis na makaapekto sa kabila. Kung ano ang mangyayari sa Taiwan ay tiyak na may direktang epekto sa atin dito sa Pilipinas, lalo na sa ating mga mamamayan sa Hilagang Luzon na napakalapit sa isla.
Kaya naman ang mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan ngayon na makipag-alyansa sa Japan at tumanggap ng mga dekalibreng kagamitan gaya ng mga destroyer at patrol aircraft ay isang napakahalagang hakbang para sa ating sariling kaligtasan upang hindi tayo maging madaling target kapag nagkagulo na. Ngunit ang tanong, sapat na nga ba ito para mapigilan ang China? O baka naman mas lalo lang nitong inilalagay ang ating bansa sa panganib ng isang malaking digmaan sa pagitan ng mga dambuhalang bansa? Ano ang sa tingin nyo, mga kahistoryador? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa panonood.